Nasabi niyo po yung kwentuhan po ninyo, personal na kahilingan po ni JPE na dyan po siya sa bahay. Meron pa po ba po siyang nasabi sa inyo na mga huling binilin sa inyo or mga huling kwentuhan po ninyo bilang father and daughter po? Actually, marami po siyang binilin sa akin, pero para kay Presidente yon. Kaya ipapalagpas ko lang po ito lahat at hihingi po ako ng audience kay Presidente at ako mismo ang magsasabi sa kanya yung mga gustong iparating ng aking ama sa kanya. Opo. Alam mo, mahal na mahal ni Dad, Presidente. Kahit na nasa ospital yan, parati niya sinasabi sa akin, how is Bongbong, how is Bongbong, how is Bongbong. Sinasabi ko, Dad, pahinga ka. Opo. You're here to rest. Ako nang bahala, Dad, na magparating kay Presidente lahat ng mga gusto mong iparating sa kanya. So, and siyempre, with all due respect to the President and to my dad, I have to, I cannot disclose. Opo. So, kailangan, ako na lang ang magsabi kay Presidente, bahala na si Presidente kung mamarapatin niyang sabihin, pero it's his relationship with the President, my dad. Kasi ang tingin niya sa Presidente, parang anak na rin niya po. Opo. Tawag nga po yata Tito Johnny, di ba po? Oo, Tito Johnny. Tito Johnny na po yan eh. Ibig pong sabihin, Miss KPE, hanggang sa huling sandali po, trabaho pa rin po ang iniisip ni Actually, JPE. bayan po ang iniisip ni Dad. Kasi lahat po tayo maapektuhan kung hindi maayos po. Kaya yun ang siguro isang hiling niya na hindi natupad. Opo. Na masabi niya at maayos niya para yung kasiguraduhan ng future natin, no, as a nation ay mapanatili, 'di ba? Pero nasabi naman po sa akin, kaya mag-uusap na lang po kami ni Presidente. Naku, sana po excited po yung mga sambayan ng Pilipino marinig, sana nga po maisabi po yan ng Pangulo dahil habilin po yan ng ating pong JPE para sa kapakanan po ng bayan. So nagpaabot na rin po ng pakikiramay ang palasyo ng Malacanang. Nagbigay na rin po ng mensahe ang Pangulo. Yes po. Kayo po ba ay nagkausap na rin ng Pangulo? Hindi pa kami nag-usap ni Pangulo, pero siguro pagkatapos ito lahat, tulad ng sinabi ko kanina, maraming binibilin po si Dad na sa kanya ko na lang po sasabihin. Mahal na mahal ni Daddy po ang ating Pangulo. Yes po. So, yun ang parati niya sinasabi sa akin sa hospital. Yes po. Parati niya tinatanong sa akin, kamusta si, how is Bongbong, how is Bongbong, how is Bongbong. So, sabi ko, magpahinga ka lang, I will relay your message. Hahanap lang po ako ng tiyempo para makapag-usap po kami ni Presidente. Meron po ba kayong mensahe sa inyong ama na hindi niyo po nasabi? Wala po. So, kasi araw-araw po kami magkausap. Wala akong hindi nasabi sa kanya. Yes po, so panghuling message po ninyo para po sa sambayan ng Pilipino patungkol po sa pagkamatay po ng inyong ama. Well, para dun sa mga may gusto sa aking ama at nagdasal, maraming salamat po. At para dun sa mga hindi makahintay na mamatay na si Juan Ponce Enrile, magpakasaya na po kayo. At namatay na po siya. Grabe nga po. Sek, no? Yung mga lumalabas po sa balita na inuunahan. So marami pong salamat, Sek, sa inyo pong time na inilaan po dito sa aming programa. Marami pong salamat. Salamat po.
At meron po palang last na question, Sec. Yes po. Ano daw po ang inyong reaksyon tungkol po dito sa nauna pa si Senator Jinggoy sa pagsasabi na ng kalagayan ng inyong ama? Baka na-excite lang po siya. Pero close naman po kami kay Senator Jinggoy. Siguro medyo mali lang yung kwento po sa kanya kanina at saka isang araw. Pero hayaan na natin po yun, Ang aking ama ay patay na, nananahimik na po siya. Yun na lang po ang pag-ukulan natin ng pansin na he is resting now. Secretary, whatever anybody says about him po, wala na po kaming pakialam doon. Tama. Secretary Katrina, ano pong gusto niyong maalala sa mga ara at bukasi ng iyong ama na itinuro sa inyo? Paano niyo? Marami po okay? Unang-una, wag mag-api ng tao. Kasi galing po siya sa hirap. Yun ang unang niyang pinukul sa aking ulo. So, yun po ang dadalhin ko. Okay po. Habang buhay. Yes. Pero marami pa po. At nandito po yan sa loob ng puso ko. At history na po ang ating legal advice, legal counsel, no? History na siya talaga. Yes po. Maraming po salamat, Sec. Maraming salamat din po. Maraming po salamat, Sec. At condolences. As smart as you, as clever as you, at 100 years old, and as active as you are at 100 years old, continuing to provide service to your country, continuing to give good advice, continuing to guide the way that the Philippines can go. Your knowledge and your perspective is based on actual experience and actual facts. I think that is the difference between you I did not and those that manufacture have been facts. challenging you. I have not lied to the people. I have not manipulated the events. I dealt with them as I faced them. Well, Tito, on that note, I Thank you. think I know it is for me to thank you for allowing us a view into the... Anytime, any place, I'm always at your service. Just Tata. Thank you very, very Matanyaman much. na.